Good morning, guys! Welcome and welcome back to our channel, Grow with Lynn. After natin na maglagay ng fertilizers, guys, ay magdidilig na ako. Yan, medyo mahirap lumubog yung mga fertilizer na may sa soil mix na may toppings. Mahirap silang lumubog, guys. Yun namang mga soil mix na walang toppings ay nahahalo lang doon sa soil mix din yung ang ating mga fertilizers na nilagay. Yan yung mga maliliit na pots na usually mayroong nilagay ako na fertilizers kasi nga maliit yung pot nila at baka ubos na yung mga nutrients na nandoon sa soil mix. Yung iba naman dyan na walang nilagay na fertilizer ay dinidiligan ko pa rin. Kasi watering time, kawawa naman kung hindi natin isama. Ang lit na ng pulbo niya na yan, guys. Para meron siyang dinaramdam. Pati din itong si Beyonce drops. Lumiit din siya, guys. Pero parang okay naman siya. Wala lang siguro sila sa water. Yan, si Snow Panda. Grabe, ilang beses na itong tumaob, guys. Laging na-uproot. Yan, nagka-color na yung ating Robidona. Yun sa isang seller ko, binili yan siya. Mag-refill lang ako ng water. Yan. Samahan niyo lang ako, guys, habang nagdidilig sa araw na ito. Yan, kasi sobrang mainit. Kailangan na nila ng water. Magti 3 times a week na ata ako magdilig ngayon. Pero mayroon pa rin iba na hindi ko didiligan. Kasi hindi naman lahat kailangan ng palaging may dilig. At saka hindi lahat ng soil mix ko ay pare-pareho yung nako-contain na water. May iba kasi akong soil mix na mas matagal matuyo. At saka sa area din, meron na sa naaarawan, meron dong hindi naaarawan. Kaya depende pa rin yung water na ibibigay natin sa kanila. Yan. Yan si Variegated by Nessie, guys, na akala ko hindi siya magsusurvive kasi ang pangit niya nung dumating sa akin, guys. Pero tingnan nyo naman, yung baby na nandyan nung dumating ay buhay pa rin siya. At saka meron pa yung ibang mga lumalabas na baby sa kanyang stem. Ayan. 3 yan sila na lumabas, guys. Pero nasagi ko yung isa, nahulog. Ayan. Tapos mayroong isa sa may crown niya kasi nasira yung kanyang rosette. Kaya may lumabas na baby dyan sa pinaka-crown niya. Yan. Yan, ang daming babies na tumubo sa ating musumi, guys, na tinapkat ko. Yung inalis ko yung kanyang bloom. Pagkaalis ko nun, guys, after 3 days, lumabas na yung kanyang mga babies at ang dami. Yan si Spica. Na tumaob din ng maraming beses. Ang lungkot-lungkot ni Nudulusa, guys. Yan, oh. Nangyayari doon. Yan, si PVN. Hindi ko pa naalis yung babies. At yan naman si Cream Tea natin na nagkaka-farina at saka nagkakakulay, guys. Akala ko ang Cream Tea ay white lang. Tapos sa akin, nagtaka ako bakit pink. Nagustuhan siguro niya dito sa area ko or hindi nagustuhan. Ilagyan ko yan siya ng fertilizer kasi parang lumiit yung kanyang bagong tubo na leaves. Pero ang dami niyang farina. Yan si Canty Domingo. Nagkakaroon ng 2 rosette. Yung kanyang isang rosette. Yan si Purple Delight. Na isa. Binabalikan ko yung iba, guys, na sobrang tuyo yung soil para
mas makaka-absorb pa sila ng water. Dahil nga sobra silang tuyo, mahirapan silang mag-absorb. Yan yung ating narat na ice green. Grabe yung milako na yan guys, matagal na yan. Tapos palagi siyang nagkaka-dry rot dahil hindi ko natutubigan. At saka pangit yung soil mix. Yan, yung inalisan natin ng flower. Nakita ko na yung ID nito guys, kaya lang nakalimutan ko. Nakalimutan ko na naman. Yan, damihan na natin ng dilig kasi medyo kulang yan siya sa water. Yun yung purple delight ko guys na nang nangyari dyan. Masyado na mabigat yung kanyang mga dahon kaya siya ganyan. Bala ko siyang i-behead at saka i-ripat. Itanim na para makapag naman yung kanyang bottom part. Makapag labas ng new babies. Yan, tuyong-tuyo din yan siya guys. Si Anakamcerus. Hindi ko alam kung lumaki ba yung si Anakamcerus. Mukhang hindi. Pero mukhang lumaki din naman. Nag-try ako mag-propagate niya ng leaves at meron ng isang root. Sobrang bagal niya magkaroon ng babies. Yung twin head natin na Freniceller na hindi ko ma-separate. Ang pangit niya guys na ganyan. Mas maganda sana kung ma-separate sila kaya lang hindi siya pwedeng paghiwalayin. Buti na lang talaga ito nasa crate na to guys ay hindi siya tumaob. Hindi yung gaya nung isang crate. Naku, tumaob na. Hindi ko na mabilang. Lagi na ako nai-stress kakapulot sa kanila. Ang gandang tingnan ng guys, yung pot natin na hexagonal. Ang ganda nilang tingnan kapag ganyan yung kanilang ayos. Pero pag lumaki na yung mga plants, magdidikit-dikit na yan sila. Siguro saka ko na sila i-riripat kapag malaki na sila masyado. Yan yung behead natin na Fred Ives. Tsaka yung Lola. Yan, mga cat's claw. Ay, no, hindi siya cat's claw, guys. Mexican, ano ba yung pangalan nun? Pero hindi yan siya, cat's claw. Iba yung cat's claw. Ayan, sila, nakabox pa. Ayoko silang alisin dyan kasi baka magsitauban guys. Kasi nga wala pa sa ayos itong garden natin. Kaya dyan muna sila sa kahon para safe. Second time ko pa ito na bigay ng water dyan sa ating lavender pebbles guys. Actually, wala akong idea kung paano siya alagaan. Hindi rin naman siya nagda-dry ng leaves. Ito top cut ng banana ko. Nag-iisa kong banana at saka iisa lang din yan na head. Tapos napcut ko siya kasi ang dami niyang aerial roots. Yun pala, yung kanyang stem ay dry na. And that will be all guys. Thank you for watching. Please don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. And hit that notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload na videos. Thank you guys. Bye-bye for now.